Sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. This is not news but opinions and questions only. Please consume moderately. If triggered, do not proceed. If symptom persist, consult clearing. May alon pa pero yan hindi naman dagat. The National Disaster Risk Reduction Management Council says Typhoon Aghon has affected at least 19,000 people, including 7 who were reported injured. In a situational report on Monday, May 27, the NDRRMC explains that the latest total count of affected people comprises over 8,000 families in 158 barangays in Luzon and Visayas. The government body says most of the affected individuals were in the Bicol region, Mimaropa, and Eastern Visayas. It adds that the 7 people who were reported injured due to Aghon were from the Bicol region. At least 5,000 people were tagged as displaced. Meanwhile, the Lucena city government declared a state of calamity on Monday due to widespread destruction caused by Aghon. Binaha ang bahagi ng Barangay Santa Filomena sa Guagua dahil sa malakas na ulan. Hindi rin nakaligtas, pati bayan ng Makabebe. Pinalala pa ito ng high tide. Sanay sa baha si Mang Eddie. Kung suswertihin, 3 araw lang huhupa na ang baha. Pero sakaling magtuloy-tuloy ang ulan, wala namang magawa si Aling Marcia kundi sumuong sa baha dahil sa pag-apaw ng tubig sa sapa. Dito, malalim pa po doon. Diyan po, ayun po, hanggang tuhod po yung lalim doon. Hanggang tuhod po yung lalim. Umapaw na sapa rin ang problema sa kabilang barangay ng Tekasan, kaya abot ang tubig sa daan. Pinasok din ng tubig ang daycare center. Ramdam din ang tindi ng pag-ulan sa Bataan. Sa kuha ni Ryan George, kita ang baha sa Yacal Street, sa barangay Balon Anito sa Mariveles. Sa mga kuha ni Christian Zamora ng barangay Kutkut 2 sa Capas Tarlac, kitang pinasok ng tubig ang kanilang bahay sa lakas ng ulan kagabi. Umapaw rin ang tubig pati sa Poso Negro. Hanggang gutter ang baha sa Marilao at Bukawi. Taas na doon. Sa maghapong malakas na ulan, ganito na ang sitwasyon sa Molino Road sa Bacoor, Cavite. Maraming bahagi ng highway ang hirap madaanan dahil sa lagpas gutter na taas ng tubig. Sa pag-iikot namin sa iba't ibang bahagi ng probinsya, ilang lugar din ang lubog sa baha. Malakas din ang agos ng tubig sa Molino Dam na patuloy na binabantayan ng mga otoridad dahil malapit ng umapaw. Ang mga kalapit na kalsada nga lubog na sa rumaragas ang tubig. Malakas na rin ang agos sa Prinsa Dam sa hangganan ng Bacoor at Las Piñas. Gutter deep din ang taas ng baha sa Panapaan Highway at Niog Road sa Bacoor. Sa barangay Pununo naman sa Kawit, sakit sa ulo ng mga residente ang baha na taas-baba dahil sa malakas na ulan na sinabayan pa ng high tide. Sa kalyeng ito, mula Binte hanggang Bewang ang taas ng tubig. Ayon sa isang residente, bumaba ng araw ang tubig hindi gaya kagabi. Pero dahil sa walang tigil na ulan, hindi muna nila binababa ang kanilang mga gamit sa bahay sa takot na baka abutin ng baha.
Mga 8 hanggang hips na po yung tubig sa bahay. May agos din. Opo, ito po. Ganyan Sa amin, din. sa amin po yung ano ng agos ng tubig. Okay. Pero ngayon, simula kagabi hanggang ngayong umaga, kumusta yung naging galaw? Bumaba naman po ng konti lang. Kakakaba naman po kasi nasira na nga po yung dingding namin. Okay. Anong plano ninyong gawin? Kasi mukhang mas lumalakas pa yata yung Wala, magtiis kung ano. Sanay Tayo nagtitiis. Sila sagana sa maleta. Loob ng Forbes Park hindi binabaha. Alagang-alaga. po kami. Hindi ba kayo alis? Nasaan na? Yes, meron pa rin po tayong inaasahang mga pag-ulan dito nga sa may bandang Northern Luzon area. Ng mga pag-ulan dito sa may bandang Ilocos Region, sa Benguet, sa Abra, sa western portion ng Mountain Province dahil nga dito sa bagyong Enteng. Samantala, malalawigan naman sa western section ng Central at Southern Luzon at sa Metro Manila, saan naman yung mga pag-ulan pa rin, paminsan-minsan pag-ulan na dulot ng habagat. At abiso po natin sa mga kababayan natin na huli na mag-monitor sa weather updates ng Pag-asa, makinig at makiisa sa kanilang mga LGUs at local PRR officials in terms of disaster preparedness and mitigation measures sa kanilang lugar. Ito po ba mga pag-ulan na mararanasan natin mula ngayon hanggang bukas? You think, sir, sapat ito para magdeklara ulit ng suspensyon ng klase o hindi na kailangan? We're not ruling out the possibility, kasi kapag may habagat, ang nakikita natin sa current scenario ng habagat, pag-ulan, karaniwan hapon, gabi, madaling araw, ihinto ng umaga, then magkakaroon rin yung tagahali na pagbugso-bugso, then babalik ulit yung mga malalakas sa pag-ulan sa hapon o gabi. So, we're not ruling out the possibility na baka imbasyan ito ng ating national government. Kaya, hindi po natin yung anunsyo ng ating national government regarding the suspension and classes and work Metro Manila at sa mga A total of 20 people reportedly died due to the bad weather brought by the southwest monsoon and tropical cyclones Ferdy and Hener, according to the National Disaster Risk Reduction and Management Council. The agency said it is still validating the reported fatalities. A total of 14 persons remain missing while 11 were injured as of Wednesday. Almost 63,000 persons in 12 regions were affected by the tropical cyclones in the Habagat. Ferdy left the Philippine area of responsibility on September 14 while Hener exited on Wednesday morning.
halos bubong na lang po ang kita sa ilang mga bahay sa Bato, Camarines Sur dahil sa taas ng baha dulot ng bagyong Christine. Kulay putik pa ang tubig na nagpalubog sa ilang bahay doon. May ilang residente naman nasa taas na rin ng kanilang mga bubong. Sa isang kuha ng drone, makikita naman ang malawakang pagbaha sa bayan ng Milaor. Hindi na nakaalis sa lugar ang ilang sasakyan matapos malubog sa tubig. Anod papunta sa Lawa. Sira pa rin yung ilang kalsada rito at wala pa ring supply ng tubig at kuryente sa malaking bahagi ng bayan ng Agoncillo. Tubig, kahoy at debris ang bumalot sa parting ito ng Agoncillo, Batangas na tinamaan ng landslide noong Huwebes dahil sa bagyong Christine. Wasak din ang kalsadang nagdurugtong sa bayan ng Agoncillo at Laurel. Kaya kung tatawid, kailangang umikot ng malayo at lumusong sa putik at tubig. Nilamon din ng storm surge o daluyong ang Fisherman's Wharf sa Apari, Cagayan. Sa bayan ng Santa Ana, nawasak ang seawall, resort at isang bahay sa Barangay Sentro. Sa Pagudpo, Ilocos Norte, halos umabot na sa kalsada ang tubig dagat. Wala akong problema. But also they have to realize there are two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang nang-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo. Hindi kaya. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, naririnig ko sa radyo, television, nasa na mga flood control. Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. A few moments later. Nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho.
At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.